So, 390 guys. So, sabi niya, 여기 계산이 잘못되었는데요. Okay, so 여기 here. So, parang ano ito guys, parang nasa loob ng restaurant, tinatawag niya yung attention ng staff doon sa restaurant. Sinasabi niya dito, dito, dito. Okay, here. Okay, 여기요, ganun. Okay. 계산 guys is yung computation, no? 계산하다 kasi means to compute, to calculate. Okay, so familiar with the word 계산기. Okay, 계산기 means calculator. Okay, calculating machine, ganun. So, 잘못되다 guys means wrong, no? So mali. Okay, mistake, ganun. So 뛰었는데요. Okay, 는데요 in this context, marami po siyang usages. So, may video po ako niyan guys where I discuss the different situations where you can use nunde. And depending on the situation, nag-iiba po yung meaning niya. Okay, but in this context, in this situation, nilalagay po siya sa dulo para hingian ng reaction, no? Yung kinakausap mo. Okay, kasi medyo plain po pag sasabihin nating 잘못되었어요. Pwede naman po, pero nundeyo, when you want some extra reaction or when you want reaction from the listener. Okay, mas natural po siyang gamitin sa ganitong context. No, kasi mali po yung computation. So therefore, nanghihingi siya ng tawag nito ng reaction or ng response, no, sa kanyang sinasabihan. Okay. So sabi nung staff doon, sa restaurant, 죄송합니다. Okay, 죄송합니다 is the formal form of saying sorry in Korean. Okay, so 죄송합니다. Okay, so magandang gamitin ito guys pag kayo po ay nagkakaroon ng hindi maiwasang mistake sa loob ng trabaho. Okay, so you can say 죄송합니다. Okay, 손님, okay, customer, blank 계산해 드리겠습니다. Okay, so pag mali po yung computation, you are going to do it again. Okay, so 더 계산해 드리겠습니다. 더 means more. Then an means not or don't. Okay, not. Okay, then 아직 means still. Then 다시 means again. Okay, so in this context guys, we can get the hint na number 4 po yung tamang sagot guys, no? Okay, kasi 계산해 means again to calculate, to compute. Then 드리겠습니다. Okay, 계산해 드리다. Okay, so it means guys, the honorific form of 드리다 kasi is the honorific form of 주다. Okay, so 주다, 잠시만요. 높임말은 주시다 와 드리다. 근데 magkaiba po yung gamit niya guys. 잠시만요, hindi na nakita yan. Okay, so ayan. So magkaiba po yung gamit nila kasi 주시다, when ginagamit po yung 주시다 guys, parehas lang honorific form ng 주다. However, different po yung pagkakagamit nila. Okay, kasi 주시다 kapag ibang tao yung magpe-perform ng action. Okay, and 드리다 kapag ikaw yung magpe-perform ng action sa ibang tao. Okay, dito kasi sa context, yung customer yung magpe-perform ng pagkukompute kay 손님. So therefore, 드리다 yung ginamit niya. Okay, so it is giving an extra respect to someone na kinakausap mo. Okay, so 겠습니다 means going to. So I'm going to compute it again. Okay, so yun po yung thought dito guys. So therefore 정답 4번입니다. Okay, but I would just like to emphasize more about the 주시다 and 드리다. Okay, kasi guys medyo nakakalito po siya, no? Especially for mga beginners, no? Hindi alam kung ano ba yung pagkakaiba nila. Pareha lang yung meaning, pero magkaiba po ng usage. Okay, so for example guys, halimbawa, poryo, porida, okay, from the verb porida which means to throw, okay, itapon. Okay, so poryo 주세요. Okay, poryo 주세요. It means please throw it
for me. When you ask favor, you can use 주세요. Okay, 버려주세요. Okay, so meaning, ibang tao yung gagawa ng action para sa'yo. Okay, when you ask favor. But if you use 버려드릴게요. Okay, 버려드리다. Okay, so meaning, ikaw yung gagawa ng action para sa isang tao. So meaning, I will throw it for you. Okay, 버려드릴게요. Okay, so 버려드릴게요. 해드릴게요. Okay, 해드릴게요. Ayan. Ayan guys. 해드릴게요 means I will do it for you. But 해주세요, please do it for me. Okay, yun po yung thought dito guys, no? So therefore, we can say yung kaibahan ng 주시다 at 드리다 is 주시다, pag yung isang tao, siya yung gagawa ng action para sa'yo, you can use 주시다. Okay? And yung 드리다, when you do action, ginagamit ito kapag ikaw yung mag-perform ng action para sa ibang tao. Okay, so 다시 한번 정답 sa number 330 sa 390 is so 다시 한번 guys, yung tamang sagot dito sa 390 number 4 다시. Okay, so 손님 다시 계산해 드리겠습니다.